Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Ito pong pag-usapan natin ngayon ay inedit ko pa kagabi. No, ilang beses ko siyang inattempt pero hindi siya pinayagan ni YouTube, no? Dahil may mga nabanggit po tayong mga terms, mga words na pinagbabawal marahil ni YouTube at mga photos and certain videos, no? So, inedit-edit, tanggal natin pero yung words natin nandoon pa rin. So, gusto ko siyang i-upload kahit limited lang siya. Pero sabi ni YouTube, maari akong ma-strike. So, in other words, inedit ko siya, minumute ko, hanggang sa dinilit ko na lang. But I really need to talk about this with you, mga ka-Wonder, no? Dahil ito'y naging susi. Itong doktor na ito, na siyang kinatakutan ni Duterte sa kanyang campaign noon. Alam nyo na kung ano yun. Na kaya siya nasa ICC. Maingat po tayong babanggit mga ka-Wonder, no? Yung kanyang laban kontra sa drugs, no? Yan. So yan ngayon, itong patotoo o itong ginawang examination or re-examination itong doktor na to ay nagagamit diyan sa ICC, no? Dahil sa panahon niya, bago natin panoorin yung 1 minute to 2 minute video lang yun, mga ka-Wonder, natanggap niya yung mga report, yung mga autopsiya, yan, na medyo nakataan niya ng irregularities, no? Na kaya nga, sa kanya pong desire na makatulong, chinek niya ito, ni-reassess niya, no? Kumbaga, inulit niya yung pagsusuri. Napakahirap mamili ng salita, mga Wonder. So para panoorin mo muna natin tong video mula rito sa doktor na ito. Na ang doktor ay si Dr. Raquel Fortun. I'm not sure if she is related to those lawyers, no? Yung mga Fortun lawyers. Well, panoorin natin mga ka-Wonder. If this happened to Kian De Los Santos case, and there was so much fanfare, there was so much attention to the De Los Santos case because of what happened, what about the other victims of alleged victims of extrajudicial? Yeah, exactly. This is not the only case where I've seen something like this, where the actual examination was falsified. So you've got findings written on a report and then signed by several people, but they're not true. Okay, so it speaks badly for our system, the institution involved, the doctors, and that now raises a lot of questions regarding integrity of everything that has come out of certain institutions and then work done by certain doctors. You have a reputation to protect. So yun mga ka-Wonder, nagsalita si Dr. Raquel Fortun. Siya ay isang professor, no? At dyan sa UP College of Medicine, siya ay isang forensic pathologist, no? Alam naman natin yung trabaho na yan. Alam niyo may mga terminologies na gusto kong gamitin, but I cannot use it because again, sensitive kay YouTube yung mga certain terms. So tatagalugin na lang natin pero medyo iibahin natin yung salita. So itong si Dr. Fortun nakatanggap nga siya ng mga ganyang sinubmit sa kanya mga med report, yung sanhi ng pagkategi ng tao. At binabasa niya nung ni-reassess niya, ang sabi roon ang cause ng pagkategi ay atake sa puso o na stroke, kung ano-ano pa. Pero nung chinek niya at tinignan niya yung medical ulat, no? Nakita niya ron ito raw ang sanhi ng kinamatay. Pero nung chinek niya yung nategi, may tama sa parte ng katawan, sa ulo at sa katawan, may mga ganun, So nakita niya dahil ito'y pinirmahan ng mga nasa authority at may pirma according sa kanya, ng doktor din. So ibig sabihin yung integrity dito mga ka-Wonder ay na-check, no? Na kumbaga may gusto raw itakpan o itago ayon kay Dr. Fortun, and good thing nag-volunteer o nagpasya siya na suriin muli. At yun nga, natagpuan
na medyo hindi tugma. Minsan yung pagkaka-check na sinabi is napakababaw. Hindi mo lang pumasok dun sa loob, hindi mo lang chinek yung mga major na mga organ, yan, na kailangan masuri. Kasi malalaman mo ron. So, kasi itong mga pathologies na to, itong mga forensic na to, alam niya na kahit na, kasi nung panahon na yun, pilit na itinatago ang mga ebidensya. So, kahit na itago mo yan, kasi itong doktor na to, siya itinaguri ang the person or the woman who can talk or can make the dead talk. Parang ganun. Ano? Merong ibang term, pero ibahin natin. Parang ibig sabihin, kaya niyang kausapin yung nategi na. Kahit ito'y tinegi na. Para hindi na makapagsalita at hindi na wala silang makita ang ebidensya. So, kahit na minsan may mga time na kailangan niyang halukayin dun sa ibaba, alam nyo na, at ito'y medyo agnasi na, no? Yun yung mga part na mahirap. Minsan ginagawa niya sa mga improvised laboratory niya lang. At sinicheck ito, nakakuha niya pa rin yung mga ebidensya. No, as if parang nai-interview niya yung nategi. Na ito ang totoong nangyari sa akin. Ito ang ginawa talaga sa akin. Sa report sinabi ganun pero hindi. So parang almost literally na nakakausap niya itong mga nategi. Kaya nga takot na takot itong kampanya na yan, laban dyan sa, alam nyo na, sa drugs. No, naiuulat niya at nasisiwalat niya at sa ngayon ay ginagamit dyan sa ICC. Kagaya nitong yung si Kian, no? Alam natin yan. Na yan ay bata pa, 17 anyos. Nang sabi doon, unang bumanat, yan. Hirap magpili ng Tagalog. Unang bumanat. So, nagdepensa lang daw itong mga otoridad. Kaya yun ang nangyari. No? Pero, yun nga, ang sabi ron, ang sabi ng parang pagkakasabi, ito yung ulat, no? Ng kamatay. Pero nakalimutan nila nung suriin, parang may nakitang laba, alam nyo na, yung ginagamit dun, nasa katawan, nakalodge, bilang ebidensya, nakita niya na naman. So, nung time na yon yung mga reportings, ang daming irregularity, no? Na talagang inayos niya at binigyan, alam mo, hindi lang, ang tema kasi nito silence versus science, no? Ibig sabihin, ginamit ni Dr. Fortun yung siyensya sa pamamagitan ng medisina. Kasi ang medisina under yan ng branch ng science. Branch ng science yan, medical. Na nagagamit niya yung kanyang specialization. Actually, mga auxiliary lang yun. Pero ang pinakaginamit niya rito ay hustisya. Ginamit niya yung kanyang hustisya para mabigyang hustisya itong mga taong ito. So, fortunately, good enough, itong kanyang mga ulat, yung kanyang mga ginawang pag-a-assess, pag-check ulit, ay ginagamit nga dito sa ICC. At merong ba ritong kinalaman o damay ba rito si Sara? So sabi ng ilan, no, na babasa natin, kahit naman si Trillanes, na during that time, mayora pa itong si Sara. At siya ay sinasabi ngang reyna o author nitong Tokhang. At ayun mga time na yun, may mga policy ba siyang inaprubahan, may pinayagan, malamang madadamay siya. Kaya dyan sa impeachment niya mga ka-wonder sa Senate, na pag umabot dyan, no, na of course, titignan natin yan mga ka-wonder. Hindi na natin tama na, sabi nga ni Slackson, enough is enough. Ganon din sa atin, enough is enough. Itong mga baluktot na wala dapat dyan sa pwesto. Hindi dapat dyan na sa pwesto. Babantayan natin yan mga ka-wonder. So yan din, aabot siya dyan sa Senado at siya po ay imbestigahan kung siya po ay guilty or hindi at kung siya rin po ay mapapasama dito sa ICC. So yan po ang kapangyarihan na nagawa nitong si Dr. Fortun, Raquel Fortun, na isa pong forensic pathologist. So, nung ako po yung nag-aaral ng dent, no? Meron kaming subject na forensic dentistry. Yan paraan din para, kasi sa mga ngipin, sa mga DNA, matitrace pa rin natin yung mga tungkol dun sa tao. Kahit na iimbestigahan mo yan, mahirap mag-elaborate. No?
So, yan ganyan lang. Huwag na tayo masyadong mag-elaborate. Baka hindi na naman tayo payagan. So, well, ayan, abangan natin mga ka-wonder na itong nakapagpasalita ng mga nategi ay siyang ang kinatakutan, kinatayuan ng balahibo, no? Kinagimbalan nung mga nagsagawa niyang campaign na yan. Lalo-lalo na itong si Rodrigo Duterte na nandyan na nga sa dahig. Na malamang, of course, I believe na yung kanya pong ebidensya nito ay naging one of the major evidences na siyang ginamit dyan. No? So maraming salamat kay Dr. Fortun at nagkapagbigay ng hustisya at tila na interview niya itong mga nategi na as if nagsasalita sa kanya. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion. Para mabasa natin, please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila ang tungkol sa taong nakapagsalita ng mga nategi na. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.